Godric Villatera's point of view. What was that back there, Godric? Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng mga tao. You left me to tend to your stupid ex. Ako? Si Monique Larrazabal na sentro ng atensyon kanina ay pinahiya mo para sa ex mo. Napailing ako at tagal na isinandal ang ulo sa couch. Kanina pa ako rinding-rindi sa boses niya at konti na lang ay mapipiko na talaga ako. Dinagdagan pa niya ng galit ko nang piliin niyang siraulong Lucas na yun. Naka-move on na ba talaga siya? Ganun kabilis? Walang hiya. Ako inabot ng ilang taon bago man lang makalimot. Pero pambihira, nakalimot ka nga ba, Godric? Or you are just fooling yourself into believing that you are over her and it's all for revenge? Tapatin mo nga ako, Godric. Ginagamit mo lang ba talaga ako? All this time ba wala ka man lang nararamdaman na kahit kaunti man lang na anuman para sa akin? Talaga bang nakita mo lang ako bilang isang bagay na ginagamit mo para mapaghigantihan niyang ex mo? Why ask if you already know? Leave, Monique. I think it's time we end this between us. Malamig ang tinig at hindi na nag-abala pang tumingin sa kanya. Sabi ko, wala ka talagang kwenta. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pagtama sa akin na kung ano. Ano akala mo sa aming mga babae, ha? Mga bagay na pwede mong paglaruan kung gugustuhin mo lang. Tapos kapag sawa ka na itatapon. You are impossible. Kalmado kong pinulot ang itinapon niyang figurine at ipinatong ito sa mesa. I'm tired, woman. I have no time for your acting. Save it for your dramas. Dahil magkaiba naman kami ng kwarto ay wala siyang gamit na kailangang i-empake at kinuha lang ang purse na dala. Bago tuluyan lumabas ay lumingon muna siya. You know what you are, Godric Villatera? You are a coward. Bakit hindi mo aminin sa sarili mo na baliw ka pa rin sa ex mo? At natutuwag ka lang na aminin to sa sarili mo. You cannot admit to yourself that you still love your ex when it's clear as day. You know why? Because you have no freaking balls. With that said, Monique walked out and slammed the door behind her. She left, but her words stayed in my mind. Ako duwag? Anong aaminin ko sa sarili ko kung hindi ko naman talaga siya mahal? Yes, I love her and was crazy about her. But that was before. Hindi na ako mahinang si Godric na halos gumuho ang mundo nang umalis siya. Hindi na ako maapektuhan pa. Mahal? Napapalatak kong ulit. Nagbibiro ba yung babaeng iyon? Hindi ko na mahal si Beth. I just used her for my own revenge. To make her feel how it feels like to have loved and your loved one to leave you like that. Nakatulala akong nakipagtinginan sa kisame at nakipagtinginan sa akin na chandelier. Aba, you're so high up there, so bright and beautiful, and yet you cannot leave. You're stuck in the same place and just waiting until the next one come in to turn your light on. I mumbled under my breath. Tingnan mo kung paano ako makipag-usap sa bagay. Naiiling kong sabi sa aking isipan bago tumayo para tumingin sa labas. I don't love her anymore, right? Tanong ko sa hangin habang nakapamulsa. I got lost in my mind and it's filled with her once again. But who am I kidding when she never left in the first place? I left Baguio the next day when I found out that they already left and drove by myself. Hating that every time I turned to my right ay siya lang ang nakikita ko. I drove to get her off my mind but it was futile. Everything I did was useless. Ay nako, Godric. How have you been fooling yourself all this time? Sa pag-iisip at pagkakalikot ko sa wallet ko na ilang taon ko nang gamit dahil pag-aari ito ni Daddy at hindi ko magawang palitan ay may nalaglag na papel. I pick it up and my heart squeezed when I saw our first picture as a couple before. Parehong may masayang ngiti sa mga labi. Pareho pang inosente at mahal ang isa't isa. Napakunot ang noo ko sa nakatuping papel at binuklat ito. Lalo ako nagtaka na makilala ang sarili kong sulat. Kailan ko ito sinulat? Dear Beth, hi. Gusto kong malaman mo na isinulat ko ito para ipalam sa'yo na gugustuhan na kita. Ay teka, hindi. Mahal na nga yata kita. Hindi ka kasi mahirap mahalin.
Ang bait-bait mo sa akin at naiiba ka. You never treated me like the others. You never treated me like I'm different, and I couldn't help but admire you for that. You make me feel special and you are the first girl who accepted me for who I am. Gusto kitang ligawan pero ano naman ang laban ko sa mga lalaking gusto kang pormahan. Sobrang saya ko na nakilala kita at naging kaibigan pa. Pero masama bang pangarapin na maging tayo? Bago ko pa namalayan ay nakuyong ko na ang kamao ko na may hawak sa sulat. It hit me all at once then. Para bang nabalik akong muli sa nakaraan at naalala ang sariling sinusulat ito habang mag-isang nakatambay sa rooftop ng building namin noon. Natatandaan ko kung paano ako napakamot sa aking ulo at makailang beses na pinunit ang papel at binura ang ibang salita. I remember my younger self smiling at his confident and brave words. Kahit pa hindi niya ito balak na ibigay talaga sa babaeng minamahal. Mahina akong napamura at nalukot ang papel bago na ihampas sa manibela. Who am I kidding? Mula noon hanggang ngayon ay ako pa rin ang torpeng si Godric na tumatakas para sumulat ng love letter na hindi naman may bibigay dahil sa karuwagan. Ang torpeng binata na tinatanaw siya mula sa malayo at pagmamasdan kung paano tumawa at ngumiti. Tama si Monique, isa akong malaking duwag na walang itlog at hindi kayang aminin sa sarili na mahal ko pa rin siya. I still love my ex after all this time, even after all the pain she put me through, even after all I did. Masyado na ako nagpadala sa galit at sakit, kaya nabulag ako ng kagustuhang maghiganti at hindi ko na pinahinga ang tunay na nararamdaman ko na nakatago sa kaibuturan ko at ako mismo nakahanap. Bago ko pa namalayan ay umaga na pala na makarating ako sa syudad. Look, give me Justin's address. I want it in 5. Hindi ko na siya hinintay na sumagot bago dinikit ang cellphone sa noo ko na para bang nagdadasal. Hindi ko na alam kung saang establishment o bahay ako nakaparada. Ang gusto ko lang sa mga sandaling ito ay makita siya at makausap. I will ask for forgiveness and confess. I don't care anymore. I want her back in my arms, in my bed, and in my life. Ayoko siyang mapunta sa lalaking yun. Elizabeth is mine. Nang matanggap ang address ni Justin ay hindi na ako nag-aksepa ng oras at pinuntahan ito. Bawat hakbang ko ay may pagmamadali na para ba ako nakikipagkarera. Bawat hakbang ay sinigurado ang pupuntahan at patutunguhan habang paakyat sa kondo niya. At nang makarating naman doon ay unti-unting bumagal ang kanina lamang ay mabilis na paghakbang hanggang sa tuluyang huminto. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano niyang niyakap si Lucas. My heart ached at the sight. Am I already too late after all? Bago tuluyang makita nila ay tumalikod na ako at hindi binigyang pansin ng basurang nabunggo. Nagingit-ngit at umaapaw ang emosyong bumalik sa sasakyan at nagmaneho na masama ang loob at nasasaktan. Kasalanan mo rin eh. Pinakawalan mo pa siya gayong iyong-iyo na siya noon. Sinaktan mo siya tapos pinagkatiwalaan ka niya at muling ibinigay ang sarili sa iyo. Hindi mo siya pinahalagaan at sinabi pabalik ang 3 salitang yun. Napakatanga mo, Godric Villatera. Imbis na sa mansyon bumalik ay sa bahay namin ako dumiretso. Doon na hindi ko na napigilan pa at inilabas ang sakit na nararamdaman. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan na nakita kanina. Ikaw dapat yon, Godric. Ikaw dapat ang niyayakap niya at hindi siya. It all happened fast and all I did was to vent out my anger and pain. This excruciating pain I'm feeling inside me. I trashed the place that held new memories of us. I punched the walls that heard our conversation and sounds of pleasure whenever we made love. Nilango ko ang sarili ko sa alak at hindi ininda ang sakit na dulot ng mga sugat sa kamay. Napabalik na lamang ako sa katinuan nang marinig ko ang boses niya. Nang makita ko siya, I held her with the intention of never letting her go. Lumuhod ako sa harapan niya at humingi ng tawad at muli-muli ay sinambit ang mga salita sa kanya ko pa lamang nasabi bukod sa mga magulang ko. Mga salitang paulit-ulit na sinasabi ko sa kanya noon.
at hindi nagawang sabihin dahil sa nabulagan ako sa paghihiganti. This time I was sincere. I have never been this sincere with my feelings. Sinabi ko lahat, ibinigay ko lahat at ipinaramdam ko sa kanya lahat. Walang hiya. Napakasaya ko na muli siyang maangkin at mahagkan. Napakasaya kong iniisip na babalik na siya sa akin. Pero hindi pala. Isa lamang pala yung magandang panaginip. At nagising ako para makitang binabalak na niya akong iwanan. And the next thing I'm witnessing is her falling down the stairs. My heart stopped as I watched her body slam against the steps before finally colliding on the hard floor. Beth, nakabawi ako sa gulat at takot na naramdaman at kaagad siyang dinaluhan para malamang wala na siyang malay. Beth, no, please. Please, I'm sorry. I'm sorry. Niyakap ko siya at nagulantang nang maramdamang basa ang aking kamay. Tila nakalimutang huminga ko itong tingnan at parang may alaalang sumisingit sa aking isipan. At imbis na si Beth ang nakita ko ay ang walang buhay na katawan ni Mami ang pumalit. Katawang kahit na anong pagising ko ay hindi na nagigising pa. I shook the memory of my mind as fear filled my heart. Si Elizabeth ang mas importante ngayon. Agad ko siyang binuhat at dinala sa ospital. Doon ay halos pagbantaan ko na ang lahat ng mga doktor para lamang unahin siya at gamutin. Wala na akong pakialam sa imahe ko. Wala na akong pakialam kung puno man ng dugo ang damit ko. Paulit-ulit na inuusal ang dasal na sana ay maging maayos siya. Kasalanan mo ito, Godric, kung hindi mo siya pinigilan, kung hindi mo siya pinagbintangan. Paulit-ulit kong sisi sa aking sarili habang nakatingin sa salamin ng CR ng ospital. Ang mga kamay ay may natuyong dugo habang ang katawang hubad pa rin na may bahay din ng dugo niya. It hit me. The memories I have been trying to forget hit me all at once. The day I saw my mother's lifeless body na niyakap ko pa at pilit siyang ginigising. I remember crying over her body, complaining how cold she felt when she always feels so warm, crying that she's not answering me and letting me cry alone. Why are you crying? Tama lang yun. They are your possession and what do you do to your possession? You lock them up. Ipagdamot mo sa iba at ikulong mo para ikaw na lamang ang makakita sa kanila. Ang nanunuyang boses na sabi ni Daddy sa aking isipan. At tinakpan ko mga tenga ko. Stop. Stop it, Dad. At kapag nagtangkang tumakas, lumpuhin mo at ariin mo. Siguruhin mo na hindi na sila makakatakas pa. Na hindi ka nila iiwan. Ang humahalakak niyang sabi sa aking isipan na parabang buhay pa siya at nariyan lang. Stop it. Mas malakas ko ng sigaw ngayon habang umiiling. You always listen to me, son, and I'm so proud of you. Bumalik sa aking isipan ang itsura ng aking minamahal kanina. Nang siya'y mahulog, nang tumama ang kanyang ulo sa matigas na sahig at nang kumalat ang dugo niya. How her bright eyes closed in a matter of seconds. How her smile faded and replaced by pain. Not this time, Dad. Bulong ko sa hangin habang nakapikit pa rin. You have always been a good boy. So easy to fool. Ang mga mata ko nakapikit ay minulat ko at matatalim ang mga matang tiningnan ng sarili. Not this time, walang hiya ka. Agad na kumilos ang kamay ko pasuntok sa salamin. Dahilan para mabasag ito. At tumulong ang sariling dugo mula roon. I won't listen to you anymore because I'm no longer your son. I am a man who loves her and doesn't want her to get hurt. And I will protect her from you. Itutuloy.